Kapag ka ang binuo nitong idol ng bayan na to, priority po ito. At ito ay batas ng Pilipinas, EDIDA Law, na Clean Air Act ng Pilipinas. Ito ay batas ng buong mundo, yung Clean Air Act. Lahat ng mga modernized jeep po na yan, mawawala yan. Hindi po ito kayang tanggihan kahit DOTR. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po umalis itong 123 na to. Ano po ba yung 123? Itong 12/31/2023, itong taon na to, kasalukuyan, mamaya ay 2024 na. So bago ito i-123, bago tayo i-123 nung taon na to, pag-usapan natin, pulsuhan po natin, itong sinasabi po ng Department of Justice na hindi daw po dapat nanghuhuli or nag-i-impound itong LTFRB. So bawal pala silang manghuli ng kolorum. Yan po ang opinyon ng DOJ. At iyan naman po ay napanood natin sa live streaming ng Congress. At ito pong babanggitin ko po sa inyo ay kinuha ko rin po, sinipi ko po ito dito sa report ng ABS-CBN. Sangayon po kay Secretary Remulla, wala daw pong kapangyarihan si LTFRB para manghuli po at mag-implement po ng batas. And since then on, when I had a copy of this, I instructed my men to cease and desist unless they are lawfully deputized by LTO. Yung LTFRB, formerly, nag-impound ng colorum vehicles. Yes, Your Honor. And there are still vehicles impounded sa LTFRB. As of this time, yes, Your Honor, we still have vehicles impounded. Those that were previously apprehended before my time. Ang sabi po, ang pwede lang po nga manghuli ng kolorum at may proseso pa po yun, ay ang LTO po. Ang LTO at meron silang dinedeputize ng mga ahensya. Pero dapat, yun nga, fully deputized po ng LTO at yun po ay may mga susunding batas. Nang ito po ay makarating sa opisina ni Chairman Guadis, ng chairman ng LTFRB, ay agad po niyang pina-cease and desist ang order niya upang ipahinto itong mga panghuhuli na ginagawa ng ahensya. Pero ayon naman din po kay Congressman Bonifacio Busita ng One Rider Party List, ay wala din daw pong karapatan ng LTO na basta na lang i-impound, na dinesisyonan lang ng kanilang mga traffic enforcers na ito ay i-impound kaagad. Kasi hindi daw po ganun ang proseso. Ang dapat daw po ay dumaan muna ito sa TAS. At yung TAS ay yung Traffic Adjudication Service. Kapag ka po kinumpis ka ang plaka ng ating sasakyan, good as impounded po yung sasakyan at hindi authorized ibiyahe. Ang punto po dito, Mr. Chair, kaya po in-invite natin si Mr. Hernandez is ipakita po na yung ginagawa ng LTO enforcers, kasi hindi lang naman po yan yung mga insidenteng nangyari, is yung direct impounding na kung saan napipilitan, Mr. Chair, magsuhol o gumastos ang biktima. Samantalang kung susundin po yung Executive Order number 266 wherein may karapatan lamang manghuli ang enforcers ng LTO, titikitan ito for the alleged violation of colorum, walang pressure sa parte ng biktima. Maaari silang mag-contest, malaya sila. And then, in case na nag-contest po sila at sila'y natalo, that's the time na mag-i-issue po ng order and traffic adjudication service for the impounding of subject vehicle. At kung mapatunayan na talaga pong ito ay lumabag at ito po ay kolorum, lalabas ang desisyon at saka pa lang po i-impound yung kanyang sasakyan. Sinabi rin naman po ni ASEC Mendoza na yung kanila pong ginagawa tungkol dito sa panghuhuli, lalong-lalo na itong mga kolorum, ay naayon po sa batas. Kaya po ito ang bakbakan nila sa Kongreso. Sino po ba ang mas may kapangyarihan? Ang executive order na nilagdaan ng Pangulo o ang administrative order na nilagdaan ng LTO chief? Mr. Chair, in the interpretation of laws, we should seek harmony between the two laws. Wala kong conflict po ang Executive Order 266 with the memorandum circular issued by then LTO head Virgie Torres. With the harmonize po natin yan. Well, di ho natin tinatanggalan ng kapangyarihan ang Traffic Adjudication Service ng LTO mag-order ng impounding. Pero wala rin po sinasabi sa Executive Order 266 na tinatanggalan po nila ng kapangyarihan ang opisina ng Assistant Secretary para mag-issue
ng impounding rules. And in fact, the Office of the Assistant Secretary then in 2010 issued mandatory impounding offenses, Your Honor. At lilipas pa po ang taon na to, pag-uusapan pa rin po nila yan sa Congress at nandyan nga po si Congressman Busita, si Congressman Dagook, at ito pong taga-LTO, taga-LTFRB at yung iba pang mga sangay ng gobyerno na apektado dito. So, mas mabuti po na ito ay pag-usapan nila kasi po ang mapeperwisyo po dito ay yung mga legal na may prangkisa dahil nga maraming mga kolorum. Mapeperwisyo din naman po, hindi daw po mabibigyan ng due process itong mga pinagbintangan na nangongolorum dahil po basta na lang in-impound. So ngayon po pinag-uusapan nila ito at kailangan maitama nila yung batas na ito para ang talagang makinabang po dito ay tayo pong mga mamamayan. Mga kapatid, bawal na bawal po talaga ang mangolorum. Yan po ay may katampatang mabigat na parusa. At yung mabigat na parusa nga po na yan ay napakalaki po ng penalties na ipapataw kapag po napatunayan na ikaw ay nangongolorum. Kasi nga po, kawawa naman itong mga kapatid natin na nagbabayad ng prangkisa, sumusunod sila sa batas, meron silang mga insurance, ang dami nilang mga binabayaran diyan sa kanilang federation. Tapos ngayon, ikaw dadaan doon sa ruta nila, magsasakay ka ng mga sakay, kayo pa yung matatapang, nangungolorum ka. Ngayon, kung ikaw ay mahuhuli ng LTO na nangungolorum ka, eto ngayon ang sabi ni Sec Mendoza, hindi na muna kukunin yung mga sasakyan, tatanggalin lang yung plaka. At ngayon, habang nasa LTO yung plaka nito, syempre, didinigin ngayon ang iyong kaso doon sa Traffic Adjudication Service. At kapag ka po napatunayan na ikaw po talaga ay nangulorum, doon na ibabagsak na lahat, ipapataw na sa iyong lahat yung mga parusa na yan, kung ilang buwan yan mananatili sa impounding area at kung magkano ang babayaran mo. Pero sabi nga ni Asek Mendoza, sa dami ng mga na-impound na mga sasakyan na nandoon sa kanilang impounding area, hindi na nila kayang magdagdag pa ng mga i-impound na sasakyan. So hindi po ito nangangahulugan mga kapatid na hindi kayo i-impound. Gagawan po nila ng paraan niya para ma-impound ka kapag napatunayan na ikaw po ay nangulorum. Kaya mga kapatid, wag niyo pong gagawin yan. Ngayon, ito po ang malaking problema. Ngayon yung araw na katapusan na magkakaroon ng consolidation dito sa modernization, doon sa cooperative na ibinibigay po dito sa mga magmo-modernize ng kanilang mga jeepneys, itong mga operators at mga drivers. Kailangan nilang bumuo ng co-op or korporasyon at ngayon po yung araw ng deadline. Marami po ang hindi nakasunod dito. Kaya marami, paglipas ng taon, ay masasabi nating kolorum na kapag po kayo ay namasada pa. Merong ilang mga jeepneys na pinayagan, bibigyan ng special permit para makapamasada. So ibig sabihin, pag wala kang permit, kolorum ka. At kapag kolorum ka, huhulihin ka ngayon ng LTO. So, siyempre, off-limits muna si LTFRB kasi sabi nga ng DOJ, bawal sila. So, off-limits muna si LTFRB pero ituturo kayo, ayan, kolorum yan, hulihin mo. So, ide-deputize nila ang HPG nitong si LTO or kung sino man na ide-deputize nila sa local governments para hulihin po yung mga nangongolorum. Pero yun nga, sabi ni LTO, kukunin lang muna namin yung plaka. Titikitan yung driver at didinigin ngayon itong kaso nyo dito sa TAS, sa Traffic Adjudication Service. At kapag ka napatunayan yon, yan na po yung malaking kalbaryo nitong mga kapatid natin na nawalan nga po ng trabaho, nawalan ng biyahe, nawalan ng jeep na i-operate itong mga operators. Pero ano po ang magandang balita doon? Ang sabi po ng DSWD, tutulungan namin kayo. Kayong mga driver na mawawalan ng biyahe, mawawalan ng labas, mawawalan ng sasakyan na ibiyahe, wag na kayong manguloro muna kasi bawal po talaga yan. Pumunta kayo sa mga opisina ng DSWD at meron silang tinatawag na AICS, Assistance in Crisis Situations. So sabi doon, tutulungan kayo kung kinakailangan pinansyal, tutulungan kayo, bibigyan kayo, igagrant no, sa mga government agencies, mabigyan kayo ng trabaho, mabigyan kayo ng pagkain, mabigyan kayo ng livelihood. Ang akala natin, itong gobyerno, pinabayaan lang tayo. Ito palang si DSWD naman, nakatingin sa atin. At sila po ay handang tumulong na magbigay. Sabi nga po, ito, trabaho. Kung kaya mo, kung merong mga government agencies na nangangailangan siguro ng driver, o sige, papasok ka nila dyan. Mga kapatid na tsuper, baka ito naman na talaga yung tamang panahon para iwan nyo na muna yung pagdadrive, yung pagiging tsuper, pamamasada, at humanap po kayo ng ibang mapagkakakitaan. Mga kapatid, marami pong mga subdivisions ang pwede naman yung doon ipasok yung inyong mga sasakyan para maging shuttle service.
Isa lang po sa opsyon yon. Halimbawa lang po na, yun nga, mahinto na talaga kayo at hindi na kayo bumabiyahe, antabayanan nyo po ito. Ito po yung isang positibo, sabi ko nga po sa inyo, itong vlog ko ngayon, pwedeng positive, pwedeng negative. Pero ang gawin po natin, yung negative, ay gawin po nating positive. Kahit na ito sa tingin nyo ay masama ang inyong pakiramdam, masama ang loob nyo, pero gawin nyo itong positive, pagaanin nyo po ng konti. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, sige, sabihin na natin hindi na kayo babiyahe. Ipaparada nyo na, ipaparking nyo na yung inyong mga sasakyan, o wag pong mag-illegal parking itambay nyo na yan at hindi nyo na magagamit. Ngayon, kayo ay nakapahinga muna sa inyong mga kabahayan. Magkakaroon po ng malaking problema ang transportasyon. Magkakaroon ng problema ang gobyerno natin dahil maghahanap sila ng band-aid solution diyan sa mga sasakyan na nawala. So kung mangyayari po yan, hindi po positibo yan din sa gobyerno. Negatibo po yan. At iyan po ay negatibo rin sa mga riding publics. Hindi po nila kakayanin na maglakad ng malayo. Pero kayo, wag na po kayong mag-rally kasi makakadagdag po yan sa napakalaking problema ng bansa natin. Ngayon, kung totoo po ang sinasabi nitong DOTR, na marami na yung nag-consolidate ng kanilang mga prangkisa at marami na raw pong mga bagong mga sasakyan, mga modern jeeps na babiyahe, ito, yung darating na taon. Kung totoo po yan, sino po magdadrive nun? Kayo ring mga tsuper ang kukunin ng mga yan dahil wala naman po silang makukuhang iba. Hindi naman po lahat ng tao ay gustong mamasada. Napakahirap po ng buhay na yan. Kahit sabihin mo pang aircon, itong mga modernized jeep na yan na babiyahe at papalit dyan sa mga sasakyan nyo, ang papasada pa rin po dyan ay yung mga sanay na. Kasi kung baguhan ka lang mamamasada, hindi mo kakayanin yan. Lalo pat, ang mangyayari, sasaba ka sa mabigat na traffic, magmamaneho ka na lahat ng sakay mo ay stranger sa paningin mo. Hindi mo yan basta-basta kakayanin, mga kapatid. Dahil kapag dumami man itong mga modernized jeep na yan, kayo pa rin po ang kukunin. Wala po silang makukuhang iba. Ngayon, kung ito nga, magpasukan na, itong mga korporasyon, itong mga co-op na yan, kung sino man yung mga yan, siguro talagang para sa kanila yan. Pero hindi nila kayang ibiyahe yan. Maghahanap pa rin po sila ng mga driver. Stay calm at hintayin natin yung mga developments kasi po ito pong problema na to, problema talagang malaki to ng gobyerno. Ngayon, hindi naman to kakayanin ng gobyerno lang. Darating ang panahon, kayo pa yung nila dito kayo pa yung solusyon. At kung hindi na nga po kayo yung kasama diyan sa co-op at wala naman silang driver, adin napakababa ngayon ng responsibility nyo. Ang responsibility nyo lang ay ibiyahe yung mga sasakyan na yan, yung safety ng lahat ng mga pasahero nyo, ihatid nyo sa pupuntahan nila, at kapag kayo ay nakabiyahe na, baboundary kayo, at kung ano man ang usapan nyo doon sa sweldo nyo, yun po ang masusunod. Pero mga kapatid, meron po akong ibubulong sa inyo. Meron po akong suggestion. Diyan sa mga drivers natin na yan, sa mga operators natin na yan, at yung sumama dito sa cooperative, ito, ibubulong ko lang po sa inyo to. Humana po tayo ng mga mapagkakatiwalaan nating tao. Politiko, marami po yan. Mga mababait na politiko, mga mababait na tao na hindi politiko, mga vloggers, humana po kayo niyan. Magbuo po kayo ng grupo. Itong sinasabi ko po sa inyo ay yung grupong idol. Maghanap kayo ng maraming idol. Ito po ay pwedeng katuwaan lang pero pwede rin seryosohin natin. Ang mga idol nyo ay pwedeng idol ko rin. Halimbawa, itong idol ko si Idol Rapi Tulfo. Si Idol Congressman Bonifacio Busita. Si Idol Congressman Marcoleta. Si Idol Manny Pacquiao. Si Idol Ex-President Digong. Si Idol Sara. At itong mga idols natin na to, hindi yan po porma ngayon. Dahil iisipin ng mga tao, ito namumulitika lang. Ito po trial lang. Kung mag-work, testing the water. Yung mga isinisigaw natin yan sa ating mga welga, sa susunod, magkaroon tayo ng peaceful na welga. At ang hinahanap na natin, itong mga idol ng bayan na to. Bakit mga kapatid? Ano ang maitutulong sa atin nitong mga idol ng bayan na to? Ito po mga kapatid, matutuwa po kayo. Kasi baka sabihin nyo, yung pala yung magandang solusyon dito sa modernization. Alam nyo pa mga kapatid, kapag itong mga idols natin, nagising natin to at dumami pa sila, at itong mga idols na to ay magpuput up ng isang magandang samahan, pwedeng korporasyon, pwedeng cooperative, pwedeng isang grupo na tutulong po dito sa mga nawalan ng trabaho.
At ito pong mga idols natin na to ay maglalabas ng kanilang pera at kanilang mga talino at kanilang mga kakayahan at yung kanilang impluensya kapag ito pong mga idols natin na to ay nag-produce nitong mga electric vehicle, electric jeep na pampasada, mga kapatid. Diyan sa Taguig meron na yan. At marami na rin sa ibang mga lugar natin, electric jeep ang bumabiyahe. Mga kapatid, ito po priority sa prangkisa. Kahit na hindi kayo nakapagbuo ng inyong cooperative ngayon, kapag ka ang binuo nitong idol ng bayan na to ay mga electric jeeps, ayon po doon sa EBITDA law, priority po ito. At ito ay batas ng Pilipinas, EBITDA law. Ito ay batas na Clean Air Act ng Pilipinas. Ito ay batas ng buong mundo, yung Clean Air Act. Marami na pong mga bansa, buong mundo ay nakatutok dito para mapababa itong 2 degrees na init ng buong mundo. Kaya nga po may climate change, kaya nga po may global warming. At kailangan by 2040, yung peak nitong 2 degrees na to, mabawasan na yung carbon dioxide na nandiyan sa atmosphere. Yan po ang target. Mga kapatid, kung itong mga idol ng bayan, ang tututukan ngayon, itong mga e-jeeps, napakalaking bagay nito. Hindi ito pwedeng hindian ng gobyerno, mapapahiya po sila sa buong mundo. Ngayon, ang problema lang, saan tayo kukuha ng electric vehicle? Marami naman dyan. Sabi nga, itong si Pangulong Bongbong Marcos, nung mga nakaraang linggo, ang Toyota daw ay nangako, natutulong, ilang bilyon yun, yung itutulong nila dito sa modernization. Kung itong idol ng bayan ay sabihan si Toyota na, Sir, baka naman pwedeng electric vehicle na ang itulong nyo. So ngayon, itong mga nag-consolidate ng prangkisa nila, maiinggit sa inyo. Kaya nga po mga kapatid, kung sa pakiramdam mo ngayon ay naaapi ka, huwag kang malungkot. Mag-smile ka muna. Kasi po, ang naaapi po ay mapalad. Sabi nga, mapalad ang naaapi. Ngayon, kadalasan po mga kapatid, yung mga nanguna, yung mga nauna, yan yung hindi sineswerte. Ang kadalasan po na sineswerte at nagiging mas ma-okay ay yung sumunod lang, yung naiwan. Kasi yung naiwan, dahil sa siya ay na-challenge, yung kanyang sarili, na-challenge siya ngayon, tinignan niya ngayon yung lahat ng ginawa ng mga umovertake sa kanya. Yung mga nanguna sa kanya. So yung nanguna sa kanya, nakita niya yung mali, nakita niya yung hindi tama, nakita niya ngayon yung dapat niyang gawin. Tumakbo ka ngayon ng mabilis, lampasan mo sila. At huwag kang lilingon, bawal lumingon. So tumakbo ka ng mabilis, dire-diretso, lahat ng nakita mong mali, huwag mong gawin. Ngayon, ikaw ngayon ang magiging successful. Kaya po mga kapatid, itong idol ng bayan, kailangan mabuo ito. Hanap tayo kung hindi man si Pangulong Duterte, kung hindi man si Vice President Sara, maraming mga vloggers diyan ang yayaman, Idol Rapi, o di ba? Congressman Busita. Yan po ang makakatulong sa atin sa kanilang impluwensya, sa kanilang galing. Pati si Congressman Marcoleta, Senator Manny Pacquiao, kailangan ka dito dahil ito naman po ang itinutulak ng buong mundo na mangyayari. So, ito po ang pinakamaganda, mababawasan na talaga yung lason sa atmosphere. Hindi po yung Euro 4 na yan, hindi po yung Euro 5 na yan kasi nagiinit pa rin yan, matindi ang global warming. Ang target po ng buong mundo, itong 2 degrees na init na yan, mabawasan at maging 1.5 by 2050. Hindi po mangyayari yan kung dadami pa itong mga Euro 4 na yan. Kaya nga, ang mangyayari, halos lahat itong mga sasakyan na nasa likod ko, ayan, luma na. Hindi ko na nga po ibinabiyahe ito. Kasi nga po, luma na, nagkokos lang ako ng pollution. Ayan, nandyan na lang yan. Display ko na lang dito sa garahe. Diyan na po tayo papunta. Ang mawala itong mga internal combustion engine. Pero sabi nga natin, malayo pa. Yun nga lang, nasampulan ngayon itong ating mga tsuper. Sila yung inuna na ma-modernize. Samantalang napakarami pang sasakyan na mas marami pa dito sa mga jeep na to na dapat na talagang i-modernize or i-phase out. Ngayon mga kapatid, huwag po kayong mag-aalala. Mas may magandang naghihintay na pag-asa po sa inyo. Kasi po, hindi naman yan ang dulo ng inyong trabaho. Ang akala lang nila, pag nawalan na kayo ng ibabiyahing jeep, sa totoo lang, sabihin na natin, karag-karag naman na talaga yung ibang jeep natin, luma na yan. Ano ipapalit mo? Yung after na maghigpit na yung buong mundo, tatanggalin din yan. Di ba? Ng Paris Agreement, ng COP28, nitong climate change, tatanggalin din yan O meron pa tayong ASEC, ito yung pinakabago, yan dito sa Asia. O tatanggalin din yan, mawawala din lahat yan. Ikaw ngayon, naka-electric vehicle ka, naka-electric jeep ka. Nagawa ni Francisco, nagawa ng kung sino-sino man dyan. Priority po yan sa prangkisa. Basahin niyo po ang EBITDA law, Electric Vehicle Industry Development Act. Nandiyan po yun. So hindi yan matatanggihan. Kahit pa sabihin mo na
Ang sabihin ng DOTR, hindi pwede, wala kayo sa ano. Hindi pwede yan, hindi pwede yan. Hindi po pwede yun. Mapapahiya po sila sa buong mundo. Na kapag ang pipiliin pa rin nila itong mga Europort, samantalang ikaw ay may Egypt, hindi ka bibigyan ng prangkisa. At yung impluensya nitong mga idol ng bayan na to, sila ngayon yung tatayo dyan. Sila ngayon ang lalaban dyan. Itong Egypt, itong electric vehicle na to, ang may gusto nito buong mundo. Ang may gusto nito, kung sino man yung susunod na presidente, hindi siya makakatanggi dyan. Kaya nga po ang ating presidente, Pangulong Bongbong Marcos, di po ba ginawa nga siyang isa sa miyembro the fund or damage and loss fund here in the Philippines, so that because after all we are very much in the mix when it comes to climate change effects. So I think this is a good development, and we'll keep working to make sure that the Philippines has a very strong voice when it comes to all the issues of climate change, of which we are very severely affected. Kaya po, wag po kayong mag-aalala. Ito pong nangyari sa inyo, kaunting pitik lang yan ng tadhana. At ang mangyayari po niyan, matutulungan pa po natin na gumanda ang ating atmosphere. Gumanda ang simoy ng hangin at magpapatagal po sa lahat ng mga buhay at kalusugan ng mga tsuper na Pilipino at mga mananakay. Mga kapatid, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. At ito pong pagpasok ng taong ito, salubungin po natin ng kasiyahan, maging masaya po tayo, maging maligaya po tayo. Huwag po kayong magpapaputok. Mula po sa aking pamilya, mahal po namin kayo, mga kapatid. Happy New Year po. Mag-iingat po kayong palagi.